Dear Kuya Berto, magandang gabi po. Ako po si Ella, taga San Ildefonso, Bulacan. Matagal ko na pong gustong kalimutan ang karanasan ko. Pero gabi-gabi kapag naririnig ko ang hampas ng hangin sa labas ng aking bintana ay pumabalik ang lahat. Baka sakaling gumaan ang loob ko kapag nailabas ko po ito dito sa inyo. Noong 2018, nagbakasyon ako sa bahay ng lola ko sa probinsya. Tahimik ang lugar, puro palayan, ilog at mga puno. Walang signal, walang internet, kaya halos gabi-gabi ay maaga kaming natutulog. Sa harap ng bahay ng lola ko, may isang napakalaking puno. Hindi ko alam kung anong klase, baliti ba o akasya, pero ang mga sanga nito ay parang braso ng higante. Ang lalaki. Kumakalat ito sa buong bakuran ng bahay. Sabi ng mga taga roon, matanda na raw ang punong iyon. Mas matanda pa sa lola ko. Pero kahit araw, parang laging may anino sa ilalim noon. Unang gabi ko sa probinsya, hindi ako makatulog. Mainit kasi at ang mga kuliglig parang may orkestra sa labas sa sobrang dami. Habang nakahiga ako sa papag, napansin kong parang may kumakalusko sa labas. Parang mabigat na hakbang, mabagal na pagyabag. Sumilip ako sa bintana, madilim pero may bahagyang ilaw mula sa buwan. Doon ko napansin na gumagalaw ang dahon ng puno. Kahit walang hangin. At sa gitna ng dilim, parang may anumang nakasabit sa sanga. Hindi ko alam kung tao o hayop, pero ang nakakakilabot, parang may umuusok sa paligid nito. Kinabukasan, nagtanong ako sa lola ko. La, may naninigarilyo po ba sa labas kagabi? Amoy na amoy kasi. Napatingin lang siya sa akin, Kuya Berto, tapos ngumiti lang. Pero ang ngiti niya, pilit. Sabay sabing, baka may dumaan lang nagyoyosi kagabi, kaya naamoy mo. Pero hindi ako kumbinsido sa sinabi ni Lola. Ang layo kaya ng pinto namin sa bakuran. Pagdating ng hapon, habang nagwawalis ako sa labas, naamoy ko ulit yung parehong amoy ng tabako. Matapang, parang sinunog na dahon. Sinundan ko yung amoy, papalapit sa puno, at doon ko napansin may mga upos na tabako sa ilalim ng mga ugat nito. At ang nakakapagtaka, Kuya Berto, mainit pa ang mga ito. Pangalawang gabi ko doon, 10:00 ng gabi, tahimik ang paligid. Habang nakahiga ako ay biglang bumukas ang aking bintana. Akala ko hangin lang, pero kasabay noon, naamoy ko ulit yung tabako. Mabigat, malagkit sa ilong. Paglingon ko sa labas, may mga pulang ilaw sa itaas ng puno, Kuya Berto. Dalawa, parang mga mata. Hindi ako makasigaw. Nakatingin lang ako habang unti-unting bumababa ang usok mula sa itaas. Parang may humihitit at bumubuga ng sigarilyo. Tapos may mabigat na yabag sa lupa. Dahan-dahan papalapit sa aking bintana. Tumakbo ako sa silid ni Lola. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo. Hawak ang rosaryo at mahina niyang sinabi sa akin, "Huwag kang titingala. Ella, huwag kang titingala." Takot na takot ako sa sinabi ni Lola. Agad kong sinunod ang sinabi niya. Kinabukasan, nagtanong ako sa mga kapitbahay. Tahimik lang sila. Pero isang matandang lalaki ang lumapit at bumulong sa akin. "Iha, may bantay ang puno na yan." Noon pa, lahat ng tumititig diyan ng matagal, sinasabing sinusundan daw ng bantay ng punong yan. Sabi niya,
Minsan daw may batang nawawala tuwing gabi. Tapos kinabukasan, makikita sa ilalim ng puno. Tulala na, amoy tabako ang katawan. Mula noon Kuya Berto, tuwing dadaan ako doon, hindi na ako lumilingon. At lumipas ang 3 taon, bago ako bumalik sa probinsya. Wala na ang lola ko, pero nakatayo pa rin ang puno. Habang dumadaan ako sa harap nito, parang nararamdaman kong may nakatingin sa akin mula sa itaas at muli kong naaamoy ang amoy ng tabako. Hanggang ngayon Kuya Berto ay naroon pa rin ang bantay ng puno. Pag alis ko at pagtingin ko sa side mirror ng aking sasakyan, may anino ng isang malaking nilalang sa itaas ng puno, nakaupo, naninigarilyo. At nang tumama ang ilaw ng sasakyan, sandali kong nakita ang mapulang mata nito. Hindi ko na alam kung totoo ang nakita ko o guni-guni ko na lang dahil sa takot ko. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hanggang ngayon, kahit saan ako magpunta, lalo na sa mga mapupunong lugar, madalas naaamoy ko pa rin yung amoy ng tabako. At madalas kapag nangyari yon, agad ako nagdadasal at ako na lang mismo ang lalayo sa lugar.